UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay? Kamusta na Marie? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. Pero time check muna tayo Marie para sa mga kailangan ng gumising. 4:32 AM na sa buong Pilipinas. Gising-gising na. Good morning Kuya. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, Sunny, at sa ating mga kasambahay, salamat sa Diyos. Magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Yes, ngayon ay araw na ng Miyerkules, August 30 na. Bilis ng panahon, Marie. 2023 mula dito sa Santa Monica, California, USA. Ako si Sunny Cos. At mula naman dito sa Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Russian Prime Minister Vladimir Putin hindi dadalo sa G20 Summit sa Delhi, India, ayon kay Prime Minister Narendra Modi. Air traffic issue sa UK hindi dahil sa cyber attack. Hurricane Idalia inaasahang magla-landfall sa Gulf Coast ng Florida, USA sa August 30. Daandang flights kanselado. National Energy Transition Roadmap inulunsad sa Malaysia ni Prime Minister Datuk Seri Anwar. 100 pasahero nakibahagi sa first full-line trial run ng Ho Chi Minh City Metro No. 1 sa Vietnam. Bagong Filipino architect sa Abu Dhabi, UAE nanumpa na. Una sa ating mga umaatikabong balita. Hindi dadalo sa Group of 20 o G20 Summit si Russian President Vladimir Putin. Ito ay dahil sa abala nitong schedule ayon kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ito ang umaatikabong balita ni Gerard Moral. Nakatakdang magtungo sa New Delhi, India ang heads of state at government at iba pang delegado ng iba't ibang member countries at invites para sa Group of 20 o G20 Summit. Gayunman, ayon kay Indian Prime Minister Narendra Modi, sinabi sa kanya ni Russian President Vladimir Putin na hindi ito dadalo sa 2-day G20 Summit 2023. Batay sa isang Russian government spokesperson, dahil ito sa abalang schedule ng Russian President, nakatakda ang event mula sa September 9 hanggang 10. Sa halip, magiging tinatawan ng Russian Chief Executive si Foreign Minister Sergey Lavrov. Nauunawaan naman ni PM Modi ang desisyon ng Russia at pinasalamatan si Putin sa pagsuporta sa mga inisyatibo ng Delhi bilang kasalukuyang president ng G20. Kabilang sa G20 ang 19 na pinakamayayamang bansa sa mundo, gayon din ang European Union. Inaasahan naman ng attendance sa summit ni US President Joe Biden, United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Saudi Arabian King Salman bin Abdulaziz Al Saud. Samantala, maaaring sumentro ang G20 Summit sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng United Kingdom government na hindi dahil sa cyber attack ang technical problem sa National Air Traffic Service ng bansa. Nagdulot ang air traffic control glitch ng malawakang flight disruption. Ito ang umatikabong balita ni Charles Corpus. Tinanggay ng UK government na isang cyber attack ang dahilan ng air traffic control issue na nagresulta sa malawakang disruption ng British air travel. Mahigit sa 1/4 ng lahat ng UK flights ang nakansela araw ng Lunes, August 28. Libo-libong pasahero ang apektado. Nagpatuloy din ang delays at cancellations araw ng Martes, August 29. Batay sa opisyal na tagapagsalita ng British Prime Minister, iimbestigahan ang insidente ng Civil Aviation Authority. Ayon naman kay Transport Secretary Mark Harper, aabuti na ilang araw bago may balik sa normal ang operasyon sa mga paliparan.
Sa ulat ng aviation data firm Cirium, as of 9 British Summer Time, 147 o 5% ng UK departing flights ang kanselado samantalang 134 o 5% naman sa arrivals. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito Maria, attention sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Florida. Inaasahang magla-landfall sa Gulf Coast ng Florida, USA ang Hurricane Idalia ayon sa National Hurricane Center. Kinansela na ang lahat ng flights sa Tampa International Airport at nagsagawa na rin ng paglilikas dahil sa banta sa buhay na storm surge at mapaminsalang bugso ng hangin dala ng bagyo. Ito ang umatigabong balita ni Era Angeles. Isa ng hurricane si Idalia at inaasahan pang lalakas bago maglandfall sa Gulf Coast ng Florida, USA araw ng Miyerkules, August 30 ayon sa National Hurricane Center. Malaking bahagi ng Central Florida ang maaapektuhan ng bagyo gaya ng mga lungsod ng Tampa at Orlando. Ayon kay Florida Governor Ron DeSantis, posibleng maging isang Category 3 hurricane si Idalia bago maglandfall. Isinailalim na ang mga komunidad sa ilalim ng severe weather advisories mula hurricane at tropical storm warnings at watches hanggang storm surge warnings at watches. Nagdeklara na rin si DeSantis ng state of emergency sa 46 counties. Nasa 1,100 National Guard members ang naka-standby. Nagbaba na rin ng evacuation orders at suggestions sa 21 counties. Samantala, kanselado na ang lahat ng flights sa Tampa International Airport. Ang major airport ang pinaka-apektado ng bagyo. Isinara na rin ang St. Pete Clearwater International Airport Terminal Building. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tama, Sani, samahan nawa ang ating mga kasama dyan, lalo na dyan sa mga areas, Tampa at Orlando, napakarami nating mga kababayang Pilipino dyan. Samahan nawa sila, Era at ang iba pang mga kasama. Samantala, Sani, isang cutting-edge solution na tumutulong sa pag-alis ng greenhouse gas sa pamamagitan ng tubig dagat ang matatagpuan sa baybayin ng Tuwas sa Singapore. Isa ito sa nakikitang paraan upang labanan ang patuloy na pagtaas ng carbon emissions sa mundo. Ito ang umatikabong balita ni She Remigio. Mula pa noong 2022, nakikipagtulungan na ang Public Utilities Board ng Singapore sa startup company na Equatex sa isang carbon removal pilot. Gamit ang seawater electrolysis technology ng Equatex, nakita na nakatatanggal ito ng 100 kg ng carbon dioxide kada araw. Dinevelop at patented worldwide ang teknolohiyang ito ng mga siyentipiko sa University of California at nanalo sa The Livability Challenge o TLC noong 2021. Nag-aalis ng carbon dioxide mula sa tubig dagat sa pamamagitan ng electrolysis na nagbubunga ng permanenteng carbon storage bilang bicarbonate ions at solid carbonate. Ayon naman kay Dr. Lorenzo Corsini, maaaring i-deploy ang electrolysis sa mga coastal location, kaya naman ideal ito para sa Singapore at magiging pasimula ito ng decarbonization ng bansa. Nanalo naman kamakailan ang Sastion sa TLC, isa pang climate tech company na nakafocus sa decarbonization at ang kanilang target ay palawigin ang kanilang teknolohiya sa buong mundo, kabilang na ang Singapore. Sherry Mihio, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ni Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar ang National Energy Transition Roadmap. Layo nitong makamit ang net zero greenhouse gas emissions sa taong 2050. Ito ang umatikabong balita ni Sierra Ambao. Upang mapabilis ang energy transition ng Malaysia mula sa paggamit ng tradisyonal na fossil fuel patungong green economy, inilunsad ni Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar ang National Energy Transition Roadmap o NETR kahapon August 29. Sa Phase 1 ng proyekto na isinagawa noong July 27 na naglalaman ng 10 pangunahing proyektong katalista at ang pagtataguyod ng 6 na energy transition levers.
Dahil dito nakapagbukas ng investment na nagkakahalagang mula sa 435 billion hanggang 1.85 trillion ringgit o 5.3 trillion pesos hanggang 22.6 trillion pesos sa taong 2050 ayon kay Economy Minister Rafizi Ramli. Bukod dito, makalilikha ito ng nasa 23,000 na high-impact jobs. Kaya naman inaasahan ng pamahalaan na makapaghahatid ang NETR ng pagbabago hindi lamang sa kalikasan kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga pamumuhunan sa mga teknolohiyang eco-friendly at mga industriya, layo ng Malaysia na palakasin ang green economy at itatag ang bansa tungo sa mga sustainable practices. Sa kabuuan, ang NETR ng Malaysia ay kumakatawan sa isang komprehensibong pamamaraan upang ituro ang sektor ng enerhiya ng bansa patungo sa pagiging makabago. Sherry Ambao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman, Sani, hinikayat ang developed countries na magbigay na ng kanilang kontribusyon sa Global Nature Fund. Tanging Canada at United Kingdom pa lamang ang nagbigay ng kanilang bahagi kaya hindi pa formal na mailunsad ang inisyatibo. Ito ang umatikabang balita ni Abby Valdez. Hinihikayat ang developed countries na magbigay ng kanilang kontribusyon sa isang bagong nature fund, kabilang na ang Japan, Estados Unidos at European states. Hanggang ngayon, kulang pa rin sa pondong nagkakahalaga ng $40 million o 2.2 billion pesos ang proyekto upang formal na mailunsad. Sa COP15 Biodiversity Summit noong December 2022, nagkasundo ang mga bansa sa biodiversity targets, kabilang na ang pagbibigay ng proteksyon sa 30% ng mundo. Pumayag din ang mga pamahalaan sa paglikha ng pondo upang tulungan ang developing countries na maabot ang target, kabilang na ang $200 billion para sa kalikasan taon-taon simula 2030. Nilikha ang pondo sa ilalim ng Global Environmental Facility o GEF, ang pangunahing UN biodiversity source ng finance para sa nature. Noong nakalipas sa linggo, formal na inaprobahan ng mga gobyerno ang funds creation sa isang GEF meeting sa Vancouver. Gayunman, tanging Canada at UK lamang ang donor countries na nagbigay ng kanilang kontribusyon. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinakailangan ang maigting na hakbang upang tugunan ang hate-fueled violence sa Estados Unidos. Ito ang binibigyan diin ni US President Joe Biden kasunod ng racist shooting sa Florida na ikinasawi ng 3 black people. Ito ang umatikabong balita ni Kath Carriedo. Nanawagan si US President Joe Biden na labanan ng hate-fueled violence sa bansa. Kasunod ito ng pagkasawi ng 3 tao sa isang racist shooting sa Florida, USA. And as I've said to the country, we can't let hate prevail. And it's on the rise. It's not diminishing. Kasabay nito, binigyang diin ni President Biden ang mga hakbang ng kanyang administrasyon upang labanan ng hate crimes, voter suppression at tiyakin ng pantay na karapatan para sa lahat. Nilalarawan ng mga otoridad na racially motivated ang pagpatay sa 3 black residents sa Florida noong nakaraang linggo. Dagdag pa ni Biden, dapat magsalita ang mga tao laban sa inhustisya. Silence, I believe, we've all said many times, silence is complicity. We're not going to remain silent. And so we have to act against this hate-fueled violence. And you saw what's happening there. By the way, Nagpahayag rin si US Vice President Kamala Harris ng kanyang pagkabahala at sinabing tungkulin ng mga Amerikano na huwag hayaan ang mga paksyon na sirain ang pagkakaisa. Binaril at napatay ng 21 anyos na white gunman ang 3 black residents sa isang Dollar General store sa Jacksonville, Florida. Kinilala ang gunman na si Ryan Christopher Palmiter na kinalaunan ay namatay sa self-inflicted gunshot wound. Ayon kay President Biden, iniimbestigahan bilang isang hate crime ang pagpatay. Tumaas ng halos 12% noong taong 2021 ang hate crimes sa Estados Unidos, batay sa pinakabagong datos ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Sinabi rin ng ahensya na karamihan sa mga ito ay dulot ng racial o ethnic bias.
Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malungkot talagang balita yan dito sa atin, ano, Sani? Pero ito, mangumusta naman tayo sa Land Down Under. Nasa 1.5 million mortgage holders sa Australia ang nakararanas o at risk sa mortgage stress sa pagitan ng May at July 2023. Kaya naman nag-anunsyo ng 2 interest rate hike ang Reserve Bank of Australia sa nasabing panahon. Ito ang matikabong balita ni Danny Del Lleva. Itinuturing ng market research company Roy Morgan na at risk sa mortgage stress ang isang mortgage holder kapag mataas kaysa sa bahagi ng kanilang household income ang binabayarang mortgage repayments. Extremely at risk naman ang may mortgage, lalo na kung interest only ang loan nito. Subalit mataas pa rin ito kaysa karampatang bahagi ng kita. Ayon sa pag-aaral ng Roy Morgan, 1.5 million mortgagors o 29.2% ng kabuuang bilang ng mortgage holders ang nasa kategoryang at risk sa pagitan ng May at July 2023. Ito ang pinakamataas na bilang ng at risk sa mortgage stress na naitala sa Australia. Naungusan nito ang 1.46 million mortgage holders na at risk of mortgage stress noong March to May 2008 na panahon ng global financial crisis. Nakapagpatupad na ng 12 interest rate increases ang Reserve Bank of Australia o RBA sa nakalipas na 15 buwan. Sa kasalukuyan, nasa 4.1% ang cash rate target sa Australia. Bagamat marami ang umaasa na tapos na ang pagtataas ng interest rate sa bansa, maaaring mapilitan pa rin ang RBA na muling magpatupad ng rate hike kapag mababa ang halaga ng Australian dollar. Dagdag pa rito ang mataas na presyo ng fuel at energy na magpapataas naman sa inflation. Danny Del Lleva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na naisagawa ang unang full-line trial sa buong linya ng Metro No. 1 sa Ho Chi Minh City, Vietnam noong Martes, August 29. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa opisyal na pagbubukas ng nasabing sistema ng transportasyon sa mga pasahero. Ito ang umatikabong balita ni Lidet Bahe. Sinagawa na ang unang full-line trial ng metro sa Ho Chi Minh City noong Martes, August 29 na mayroong mahigit 100 pasahero. Tumakbo na 19.7 kilometers ang full-line trial sa 17 istasyon at nagbigay ito ng isang preview ng kung ano ang magiging sistema ng metro kapag ito ay naging operational. Ayon sa mga opisyal na sangkot sa proyekto, isang malaking milestone ng trial run na nagpapakita ng progreso na ginagawa tungo sa paglulunsad ng metro. Nagpapahayag sila ng optimism tungkol sa potensyal ng sistema upang mapabuti ang transportasyon sa lungsod at mabawasan ang traffic congestion. Nakaranas naman ng maraming pagkaantala at setback ang proyekto ng metro, ngunit umaasa ang mga opisyal na ang matagumpay na full-line trial run ay magbubukas ng daan para sa eventual launch nito at inaasahan na magiging ganap na operational. Nakatakda namang matapos ang metro sa taong ito at sisimula ng komersyal na operasyon sa susunod na taon. Inaasahan ng maraming mamamayan ang makikinabang sa Ho Chi Minh City Metro dahil magbibigay ito ng mas mabilis, mas mura at mas komportabling paglalakbay sa lungsod. Lineth Bahe, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Public service naman tayo, Sani. Inaanyayahan ng Filipino migrant workers sa Estados Unidos na dumalo sa financial literacy webinar para sa mga kababayan natin sa Estados Unidos. Samantala, magkakaroon naman ng agribusiness webinar sa Singapore sa September 2. Ito ang matikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan?
Iniimbitahan ng mga Filipino migrant workers sa Estados Unidos na dumalo sa isang financial literacy webinar. Gaganapin ito sa September 1, alas 4 ng hapon, Pacific Standard Time via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link at iscan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Los Angeles sa facebook.com/PHL in LA. May sasagawa namang agribusiness seminar para sa mga kababayan sa Singapore. Gaganapin ito sa September 2, alas 11 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Pag-uusapan sa webinar tungkol sa hydroponics technology. Para sa interesadong dumalo, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Singapore sa facebook.com/PH in Singapore. Magsasagawa naman ang Philippine Consular Outreach Mission sa Virgin Field, New Jersey, USA sa September 2, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob ay ang passport services, dual citizenship, civil registry at iba pang consular services, maging ang SSS services. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa New York City, USA sa facebook.com/PHLNNY. Sarado naman sa September 4 ang Philippine Consulate General sa Houston, Texas bilang pagdiriwang sa US Labor Day. Kung may emergency, tumawag lamang sa consulate hotline sa 1346-256-4522. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So Maria, puntahan naman natin ang balita natin dyan sa Middle East. Nanumpa na bilang bagong architect sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ang 26 na kababayan. Wow! Kabilang dito ang isang 54 na taong gulang na overseas Filipino worker. Ito ang umatikabong balita ni Bradley Robuza. Formal nang nakapanumpa bilang lisensyadong arkitekto ang 26 na overseas Filipino workers noong linggo sa ginanap na April 2023 Special Professional Licensure Examination o SPLE for Architects sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dinaluhan ang oath-taking and induction ceremony ng United Architects of the Philippines Abu Dhabi Chapter, Professional Regulation Commission, Professional Regulatory Board of Architecture, Chairman Robert Sack, Philippine Ambassador to the UAE Ferdinand Alfonso Ver, Consul General Marford Angeles, at UAP Abu Dhabi officers and architects. Mahirap man ang pinagdaanang proseso ng 26 na arkitektong OFW na sumailalim sa review. Hindi ito naging hadlang upang makamit ang propesyong kanilang pinapangarap. Gaya ni Architect Arnel Echevarria, 54 na taong gulang mula sa Bulacan. 18 years na siyang nagtatrabaho sa abroad at aminadong nahirapan sa review para sa architecture licensure examination. Sa tagal ko nang nakagraduate, nahirapan ako makahabol kung paano ko masasabayan yung batang nagpe-review. So mahirap, tapos kasabay pa yung sabay pa yung trabaho. Wala kang time, pa na yung overtime mo. So madalas hindi ako nakaka-attend ng review center sa mga review. So yun. So buti na lang yung grupo na nasalihan ko ay nagtutulungan naman. Ayon pa kay Architect Echevarria, taong 1999 pa umano nang huli itong kumuha ng board exam. Ngunit hindi siya nakapasa. Hindi rin agad nakahanap ng review center si Arnel mula sa mga pinanggalingang bansa kung saan siya namasukan. Kaya naman nag-focus na lang muna ito sa paghahanap buhay. Matapos ang 4 na buwang paghahanda at pagre-review, kasabay ng pagtatrabaho, muli siyang sumabak at nag-take ng board exam noong April 22 to 23, 2023. Actually, araw-araw kong chine-check yan. Kapag dating ko sa opisina, pag umaga, chine-check ko yun. Tapos by lunch, 12 yata yun, nag-pop up uli. Yun, nakita ko kaagad na pumasa ako. Masaya ako. Maging ang review headmaster ng UAP Abu Dhabi at SPLE 2019 MENA Top 2 na si Architect Geoffrey Kaisip
humanga sa ipinakitang determinasyon ni Architect Arnel at ng buong grupo ng Batch Aliyah sa pag-aaral. It is an impressive result actually. Imagine, despite na may edad ka na, but still, nag-push ka pa rin to pursue your dream. So that is way too much than anyone could do, di ba? Hindi siya nag-give up. He kept the dreams and hopes alive. So I am really proud of him. Kung ano yung saya na naramdaman nyo, I feel more than that from my end. I'm so proud of you guys, really, and your victory is my victory actually. Samantala, kinilala naman ni Ambassador Ver ang kahalagahan ng kontribusyon ng mga Pilipinong arkitekto sa bansang UAE. Sikat, kilala at tinitingala ng mga Pilipino professionals dito. Ang laki ng ambag nyo sa bayan nito at kayo kinikilala mo ano na contribute nyo. So ipagpatuloy nyo kung saan, ipagpatuloy nyo ang pag-iusay nyo, continue your professional competence, your capability, at makituloy tayong mag-compete at ipagkita ang galing at talino ng Pilipino dito sa UAE. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, Sunny, nakakabilib talaga ang ating mga kababayang Pilipino, no? Talagang nakaka-proud. At pag nakarating ka dyan sa UAE, sa Qatar, talagang ang mga buildings dyan magaganda talaga. At ito naman na, Sunny, kahit mainit at mausok ito sa aking lugar, ito naman ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Ayun, narito naman po ang pagbati mula sa ating kababayan. Binabati ko po ang aking mama sa Pilipinas. Kaarawan niya po ngayon, si Pilar Esmero. Happy birthday, Mama, from Houston. Take care. I love you. Ayan. Dahil binati niya ang mami niya, Marie, babati na rin ako. Babati na rin yung nanay ko. Kamusta na ma? Diyan sa Marikina at sa aking mga kamag-anak. Diyan sa Davao, lola ko at uncle ko na nasa Davao. At ang mga tiyahing ko sa Santa Mesa, Manila. Kamusta na kayo? Ganon din, Maria. Greetings muna tayo. Happy birthday sa dad ng ating kasama natin na si Klein Sinka, si Brother Armin Sinka. Happy birthday. At ganon din shout out sa mga nanonood sa atin sa UNTV Channel 37 sa araw na ito. At ganon din sa mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350. Maging sa ating mga social media, Maria, diyan sa YouTube at sa Facebook. Kamusta na kayong lahat? Si Vivian Moneda, Daniel Valdez, Ireneo Chamiso, si JC Yama at iba pang mga tagapanood at tagapakinig natin diyan sa social media, Marie. Kamusta na kayong lahat? Go ahead, Marie. Ikaw naman. Ayan. Meron kasing biglang nagpop-up dito sa aking gadget. Pero syempre, gusto rin nating batiin ang ating brother na tatay naman ng ating kasamang si Klein Sinka. Hello po at happy birthday sa inyo dyan. At syempre gusto rin natin batiin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA na palagi nang nakaantabay sa lahat ng ating mga programa sa UNTV. At batiin na rin natin ang ating mga kasama dyan sa KD-RAC. Hello po Kuya, good morning Kuya, good morning Ate Arlene. At sa mga kababayan din natin dyan sa San Pedro, Laguna. At batian syempre ng mga nanay, binabati kong aking mommy dyan sa San Pedro, Laguna, si Josie Maufit. Hello sa iyo dyan at palagi kang samahan. Gayon din ang aking mga anak na nasa Baguio ngayon, si John Michael at si Trisha. At syempre si Brad Binoy, Sunny, bumalik na siya nasa Japan na siyang muli. Pero aalis anytime soon. Kaya kumusta at samahan ka nawa. Enjoy ang iyong maikling bakasyon. At syempre ang aking Mia Moore. Sana nandito ka para hindi tayo nauusukan dito sa ating pwesto. May taboy ng mga usok-usok. Ayan. At syempre sa ating mga regular na mga manonood sa ating mga social media accounts. Ayan. Sunny.
Oo, yan. Nandiyan na pala sa Japan si Binoy. Welcome back sa Japan, Binoy. Puros pusa nakikita ko sa mga posts sa social media. Medyo busy lang, Marie. Di kami nakapag-chat ng mga nakaraang araw. Pero ito, Marie, binabati natin din na happy Sabbath anniversary and happy birthday to Sister Ara Dagdag from Singapore. Samahan nawa ng Panginoon. Yan, ang dami may birthday ngayon, Maria. At sa lahat ng mga August celebrants, yan. Sa lahat sa inyo, greetings. Samahan nawa ng Panginoon sa lahat. Ayan, Marie, tawagan na natin siguro. Andiyan na ang ating kasama sa Pilipinas. Tingnan natin kung ready na ang ating amigo. Ano ba ang ating mga aasahan pa, Marie, at aabangan ng mga humahataw na balita. Dito kasi sa Marie sa amin lugar, kung dyan sa Florida, nag-aabangan sila ng hurricane. Dito naman sa atin, sa SoCal, tinatawag ng Southern California, ay mainit ang panahon, Marie. 37 degrees dito sa amin maya-maya ay aakyat pa yan, kaya nasa beach kami ngayon ni Klein. Pero ano bang mga maiinit at humahataw na balitang abangan natin dyan sa Pilipinas, amigo Sherwin? Yes, good morning, Sunny at Marie. Mainit pala dyan sa lugar nyo, Sunny. Kaya kanina pa kita tinitingnan, sabi ko parang mainit doon sa lugar ni Sunny dahil medyo nangingintab ka ngayon Oo nga. Anyway, kahapon nagsimula na yung Sunny, nagsimula na dito yung opening ng klase ng mga sa elementary, yung mga public school natin. Ganoon din sa yung ibang high school naman. Ayan. At ayon sa PNP, naging generally peaceful naman yung unang araw ng pagbubukas ng klase sa buong bansa. At ang isa pa, itong filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan election. Nagsimula na rin ito nung August 28. Yun nga lang, meron ng mga tumatakbong kapitan o barangay konsihal ang nasawi dahil dito sa papalapit na eleksyon. Pero sinabi na kasi ng COMELEC yan, mas madugo itong barangay at sangguniang kabataan election kaysa dun sa national election natin dito, Sunny at Marie. Yan yung tanong ko lang, Sunny, kay amigo, ito yung na-delay noon, yung pinag-uusapan natin. Ito yung pinag-uusapan last year, kung itutuloy ba ito nung 2022 o i-move backwards para naman magkaroon ng paghahanda, etc. Ito na yun, amigo? Oo, tama, Marie. Ilang beses nang postpone itong barangay at sangguniang kabataan election. Kaya ngayon lang matutuloy. Ayun, at yung inaabangan naman natin katumbas niya, Sunny, yung ating US election. Baka gusto mo magbigay ng kaunting update dahil yan ngayon pa lang ay mainit ng balita dito sa Amerika. Oo nga, Marie, amigo. Pero speaking of amigo, yung pagsisimula ng klase dyan sa Pilipinas, ngayon ko lang nare-realize ulit na halos sabay nga pala ang ating opening ng klase dyan sa Pilipinas. Kasi sa karamihan ng mga East Coast na states, Marie, magsisimula rin after ng Labor Day weekend itong September 2 and 3 ang opening ng klase naman dito sa US. Maging dito sa amin sa LA, may ilang mga lugar dito na nagsimula na. Pero yung iba magsisimula after the Labor Day weekend ng September. Pero speaking of the election, Maria, amigo, dito sa US, kaninang umaga lamang kasi dito, amigo, nagsisimula na yung primaries. Kung tawagin natin kung yun yung election, Marie, kung sino mga kandidatong pambato ng Democrats at ng Republican. Sa side ng Republican, amigo, kaninang umaga ay nag-withdraw na, Marie, ang Miami Mayor ng kanyang candidacy for president ng Republican Party. Yun sa kanya ay sang-ayon siya, Marie, na kailangan na maaga na mag-withdraw ng mga kandidato na hindi nagkaroon ng traction sa national polling. Isa siya sa mga ito. Kasi very, amigo, very crowded ang mga kandidato ngayon dyan sa Republican Party for President. Meron tayong mahigit sa 10 kandidato. At itong nakarang week lang, Marie, nagsimula yung first na primary debate for president nila. At kapansin-pansin, wala si US President o former US President Donald Trump
doon sa naging presidential debate ng mga Republicans sa nakaraan, Marie. Yan ang mga, mainit pa yan, Marie, amigo, dito rin sa amin sa Amerika, bagamat hindi kasing dugo dyan sa Pilipinas ng local elections natin, pero mainit ang bangayan ngayon ng election, Marie, dito sa Amerika, Marie. Oo, tama yan. At antabayan na natin, Sunny at amigo, yung magiging local elections naman natin dyan sa Pilipinas dahil kagaya na nga ng sabi kanina ni amigo, talagang madugo yan. At sana naman ay hindi kasing dugo ng inaasahan natin o ng nakagawian na natin dyan sa Pilipinas. Sana maging peaceful naman ang lahat. At salamat amigo Sherwin, mag-aantabay pa rin kami sa inyong mga humahataw na balita at sa ating mga correspondents mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan mga kasambahay, kung meron pa po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito naman po ang salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Amos, chapter 3, verse 3. Can two walk together except they be agreed? At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, August 30, 2023. Mabilis talaga ang takbo ng panahon, Maria. Susunod na mga kasangbahay ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa mainit na Santa Monica Beach sa California, USA, ako si Sunny Cos. Napakabilis ng panahon, hindi ko na-realize. Katapusan na rin pala ng Agosto. At sa ngalan naman ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 mula rito sa mainit ding Texas, USA, ako naman si Marie Peñaranda. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.